Good morning po, or good evening po mga kababayan, mga sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong lingkod. So today is November 26, 2025 at tayo ngayon ay pupunta yan sa may Laluma Catholic Cemetery dito ngayon sa may Grace Park, East Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Ninya Eatery, ay Nympha Eatery sa may Nia Road, Pinyahan, Diliman, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang pong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, ganyan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Sir Richard A. Daria. Magandang gabi, Sir Richard. At ulit sa Arangkada Balita. Alright, nandito ba kayo sa Pilipinas, bro? Wala lang pinatawagan ng Yeah, nandun nga pala kayo sa Oxford. Medyo yung naglalag lang po, check natin yung ating audio. But anyway, I'll ask the first question. Kanina lang po ay ibinugyat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinubukan ng angko ni Labi ko na i-blackmail siya. At huwag daw kasalipin ang kalimutan dahil kung hindi ay wala pa naman ang mga business. Dapat ko ng Labi ko. Kung ikaw po ang tatanungin, ano po ang masasabi niyo sa serye ng mga video na inilalabas ni Labi ko? Naghanap siya Professor Richard. Ayun, ang dami nag-comment pa sa kanya, mababaril ka po, iyak later. Ang dami nag-comment. Siguro maano to, may attitude to. Parang nangaasar pa sa live niya eh. Can't imagine anything that at ex-boyfriend at Chalote si Gerald Anderson sa Star Magic Christmas Gala. Pero si Sis mismo ang kumreno sa mga kinikilig at nag-relax na Kim Emerald. Nakita sila Kim at Gerald sa nasabing event dahil pareho silang ginawaran ng Loyalty Award ng Star Magic para sa kanilang 20th year under the agency. Matapos tanggapin ang trophy, nagbatian at nagpupustahan ang Kim Emerald. Siyempre, hindi nakalagpas yan sa Eagle Eye
allegation si Kim sa kanyang ex-account na naloka raw sa kanyang feed. Kim and Gerald were in a relationship for 4 years bago naghiwalay noong 2010. So 2010. Hindi pa. Wala raw umasa. Correct. Sana ganun lahat. Sana all? Ganun ba? Ano yung sabihin pag umasa? O ano? O okay na? Hindi ko alam. Anyway. May oras pa. Anong last, ano mo? May words? Naririnig ko kasi sa mga O yun na lang. Sana ganun yung lahat mga boboto. But that's really professional. Yes, tama. Even after, everything. Alright, yan ang mga unang-unang balita ngayong araw. 29 days na lang, Pasko na. Ako, Pasko na yun, no? Si Jack Managones, ako naman si Christian Bascones para imasi sa usapan. Tapos lang hanggang sa susunod na Ankada Bansa. mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Break. PRTV, Break sa PRTV Prime Media. Nakalimutan ko na yung mga problema. Pagbuti niya ang pag-aaral niya, pagkatad niya ang pangarap niya. Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan ang aking dami. Tayo ang likod. Tayo ang kapatid. Sa ulong ng nagbabagang balita. Barangay Chairman sa Davao del Sur, patay sa pamamarid habang nag-Facebook Live. Binatilyo, nagulungan ng Nasa, Trans Manila. nasa ano ng balita yung Oo nga tinanong po eh. Ang, ano yun eh, kagabi yun eh. Patay. Nagla-live siya, hindi na pinagbabaril. Ba't saan ba siya live? Hindi ko po alam eh, parang naano ko lang yun, nilabyo ko lang. Ay sa live niya nga parang nangaasar pa siya, tapos di ba ang dami nag-comment na Ang dami mababa. sigurong tao doon sa pinaglalaban niya. Ang dami siguro pong nanonood, tapos parang may ano sila eh dun sa barang, parang may kaalitan siya dun sa ano nila lugar. Tapos biglang may nag-comment na may babarilin ka po, nakita ko ganun. Parang siguro yung kapitbahay nung ano pinagpaplanuhan na. Nag-comment. Tapos maya pinagbabaril nga. Sa Vigo City sa Davao del Sur. Ang insidente, napunan pa sa kanyang live broadcast sa social media. Ina. Nagpapatrol, Colonel Sokmo. Sa Facebook Live ni Barangay 3 de Mayo, Digo City Chairman Oscar Bugol Jr. Martes ng gabi. May Oscar mga Bugol. pinatikos siyang politiko at mga personalidad dahil sa mga umano'y anomalya sa gobyerno. Matapos ang higit kalahating oras ng pagsasalita, pumasok ang isang lalaki para mag-turn over ng wallet. At habang binabasa ng kapitan sa kanyang mga viewers ang pangalan ng may-ari ng natagpuang wallet, biglang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Baka may ano yun, doon nilalabas siya noon. Nagpula May mga kaalitan nga siya dun sa ano. sa dibdib si Bukol, duguan at hirap ng makalakad. Kinuha niya ang cellphone at humihingi ng saklolo hanggang sa bumagsak sa sahig. Dead on arrival sa ospital ang kapitan. Ayoko naman sa ganyang paraan mamatay, Maraming no? taga-suporta niya ang nag-abang sa labas ng ospital. May tiyak at humihingi ng hustisya. Yung babarilin ka, sasaksakin, ayoko yung ganun. Ngunit may mga persons of Ramdam na interest ramdam mo yung Davao sakit, del no? Sur Provincial Gusto ko yung kay Papa lang. Nakatagdag Yung na natulog lang siya. investigation Tingnan mo, lang. di ba, parang ano, hindi Investigation sa kasong maimbing lang yung tulog niya. ng pulisya. Ayoko yung parang, hindi ko siguro hanggang ngayon, hindi siguro ako makakatulog kung parang namatay sa pinagbabaril, pinagsasaksak, may gano'n. Binugbog. May ano ka lang sa taong gumawa eh. Kaya maging mabait ka na lang para Ayun. maging Oo. para maging ka na lang po Mm. according sa kanya is alam niya na
involved yung mga certain individuals dun sa mga allegedly Kung mamamatay ka ng ganyan, ang sakit siguro sa Isang araw bago ang krimen, loob natanong ng si Kapitan kamag-anak Apple mo. kung hindi ba siya nag-aalala sa kanyang seguridad Pinatay ka sa sakit. dahil sa kanyang Sana mga mamatay ka bata. lang sa sakit. Magkakaroon of 1 million, 500 gunmen and 500 mastermind. So, and then, ako po ni pasalamat kang VP Sara na mahatag ko siyang bakit. So, 2 million ano. So, inawag na po ang tanan, no, na tabakon ni. Ay, may pamuya sila kung para bakit. makuha na to ang justisya para Mayaman yun to, chairman. Ayon naman kay para Davao makuha Governor yung Ivan Cadas, mahanap magkaalok yung sila gumawa. ng 1 milyong pisong pabuya. Ano? 1 milyong pisong pabuya rin ang inalok ni Vice President Sara Duterte para sa Ano yan? ikatarang Davao, Kalyado niya, no? Ano nila ano yung Sara nila Duterte yan. ABS-CBN News, Tico City, Davao del Sur. Hindi 2 million lahat. 11 patay matapos May turo lang. aragulin ng 10-wheeler trailer truck ang pampasahero. Presenta ka na lang tayo, sabimigaw na lang parang Makikita ang mabilis Turo ka na. Kaso wala ako dun eh. pinapaybay ang bypass road ng Kamalig. Hindi na nito naiwasan ang Mastermind. kasalubong naman sa papasok rin sana Mahal sa din yung ano nasabing niya to, kalsada. mastermind, mahal. Tuluyang nahulog sa gilid ng kalsada ang 2 sasakyan. Ayon sa mga tauhan ng Kamalig Municipal Police Station na rumuronda sa lugar, narinig nila ang malakas na sunod-sunod na busina mula sa truck. Nawala na pala umano ito ng preno. Hapon na nang matapos sa Balintawak na. retrieval operations ng Bureau of Fire Protection. Sabi ko ba? Nahirapan ata silang makuha mga biktima dahil Kaya yan, natagalan tayo dahil sa ano ni Kuya eh. pero nakaligtas naaawa din ako, ang bait eh. Tahimik lang. Oo, ang bait nung ano, matanda pa, tinitignan ko yung ID, senior na. patay Oo. ang isang pinatilyo matapos magulungan ng truck Ay! sa Tondo, Maynila. Yan ang masakit na pagkamatay. Matapos Puro patay nila. Malas wala sa nagulungan ko ng truck talaga. Si Daryl Sarmiento. Pwede mo man. Kas ng pagkamatay mo. Ramdam na ramdam yun. Oo, ramdam na ramdam mo yung ano. Amin ang road trip sa Tondo, Maynila. Ayun na yan. Videoan pa ang 4 na kabataan nang biglang pumailalim ang isa sa mga pinanilyo at nabulungan ng umamantik truck. Patay ang biktima. Emotion at is na nakita talaga. Parang hindi ko na alam ang gawin ko. Bubuhatin ko ba yung playlist? Grade 5 at pang-4 sa siyam na magkakapatid ang biktima na pangarap na maging pulis palang araw. Excuse. Bumirat ko. Tumigay. Kaya, ang sabi nung, kasag-aaga ka kanya, hindi ano talaga, yung magandit ko, hindi tayo kusultari. Hindi mababayaran ang pera yun. Ay, Nasa postiya ng hindi ata hindi ako nakapagpaalam kanina, no, ma'am? Ito po, pinaka-dashcam po natin. Papaalam ko po sa inyo, no? Nagre-record yung nakatutok lang sa kalsada na. Pinaka-dashcam po yun natin. Para saan po yan? I-upload po sa aking YouTube channel po. Para. Okay lang po ba, ma'am? Okay lang naman. Hindi naman tayo nakikita po. Okay. Naririnig lang. What's up guys? Si Kuya sana Opo, or Jam the Kaya Filipino pala channel. tinitignan ko, sabi ko parang may ano, Nakalimutan ko iba. okay lang po yan. Kung hindi siya mabilis, hindi matatanggal yung gulong niya eh. Kasi sa pagkangin, baklas sa pagkangin mula napunta sa harapan. Sinalbok din ng pick-up ang isang karinderya. Walang nasaktang customer. Pero nawasak ang ilang upuan ng tesa. Nakikipag-ugnayan na sa mga biktimang pick-up Dito pa sila mama doon, hayain na. Tsaka ano na. Antipolo City Police sa sanhi ng road crash. Nagpapagaling pa sa ospital ang tatlong sugatan. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, itinawid ni dating Congressman Ralph Ko sa kanyang pang-anim na video si First Lady Liza Araneta Marcos sa umano'y anomalya sa importasyon ng bigas at sibuyas at maging sa pagkontrol ng presyo ng isda. Itinanggi naman ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel ang mga paratang nagpapadron. Vivian Gunia. Si First Lady Liza Araneta Marcos naman ngayon ang tinumbok ng mga akusasyon ni dating Congressman Daddy Ko sa video na inilabas sa social media ngayong Miyerkules. Kwento ni Ko, noong sumirit sa 600 piso kada kilo ang presyo ng sibuyas noong 2022, inimbestigahan ito ng Kamara. Pero itinatigil-ani niya ng First Lady ang investigasyon. Doon lumabas ang pangalan
Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ito yun yung kapitan. Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel ang investigasyon ng House Committee kaugnay naman ang presyo ng bigas. Sabi nito, yan ay matapos pagpakita ni Laurel sa confidential Matanda na rin po. Ito. Ay, bata pa. Nakasaad dito sa First Lady Bata pa siya. mismo ang may hawak. May angas-angas yata kasi ano, no? May Diba? kalaban. Parang may attitude siya, parang mayabang. Ano, parang war freak eh. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Ah, Club gusto ko yun. at Gusto niya naman ng Nagyoyosi pa nga. confidential report. Ayun o, tumatanggal siya ng yung magsusurrender ng nawala. Na-witness ni Kuya yung pagkamatay ng kapitan eh. Kasi siya dami. Buti nga mo hindi natamaan mo. Wawa naman si Tapay. Ang sama na. Tumawag si Congressman Sandro Marcos sa Speaker upang patigil ang House investigation tungkol sa bigas at instructed ng Pangulo. Ayun o, nag-ano siya. Hindi naman siguro kasagot yung matandang yan. Ang nagre-reklamo dahil kontrolado Tinatanong nga, hand signal ba yun? ang accounting kumpanya na ito lang ay nagbibigyang permit dahil dito kontrolado din ang presyo ng isda. Magagandaan sa isang budget hearing sa Kamara nitong Setyembre, ibinundan ni Laurel na pinilit umanagsan ni Dalvico na maglabas ng Fed Import Allocation sa mga kumpanyang nominated niya, pero tinanggihan nito ni Laurel. Meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation ng hindi ko pinagbigan ng isda. At ang pangalan ng sabi ko, pinipili ko kami ng import permit na we already have a formula. Inakusahan ni Nico at Ministro na gumalit ng export selection mula sa Bureau of Customs at mga kumpanya ng Parang kasabot yung maganda. Nag-hand signal daw eh. Sir, may babaril po sa inyo. Nakikita ko. ang kausap o dumaan sa isang Ate yung cake bente. Ano ba tayo? Baka nadulog eh. We will immediately cancel this passport. Pero matatandaan sa isang press conference noong November 13, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na agad kakanselahin ang passport nito sa oras na masampahan ito ng mga kasong kriminal. Pangulong Bongbong Marcos, Speaker. Kinabukasan, inilabas ng dating mambabatas ang serye ng mga video kung saan ininawit nito ang Pangulo at iba pang miyembro ng administrasyon sa umano'y pagsisingit ng mga proyekto kung saan sila makakakuha ng kita. Sa isang pahayag, itinanggi ng abogado ni Ko na si Attorney Ruy Rondain ang mga pahayag ng Pangulo at sinabing wala siyang kontrol sa paglalabas ng mga video ni Ko. Sinabi naman ng Malacanang na nais muna nilang hintayin na mabuo ang kwento ni Ko bago maglabas ng mga karagdagang komento. Dahil halata ko na ina-adjust ng dating mamamakas ang kanyang mga sasabihin depende sa reaksyon ng palasyo. Makikita natin hindi na po tayo kasi pati yung mga ibang mga Gablog lang eh, no? ibang mga bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupunan sa isip-isip. Ginagawa nila. Ayun o, na ano na siya o. Kung isang araw ng interview, hindi dapat sa babago. Na ano na, siya yung ano. Nagbat, oo, di ba ano siya? Siya yung nag-surrender ng wallet, kunwari. Masabot sila Inanunsyo rin ni Marcos ang pagsasampa ng mga kasong graft at plunder laban sa 8 kongresista na tulad ni Ko ay nagmamay-ari ng mga construction companies na nakakontrol ng mga proyekto mula sa DPWH. Pinabulaan na naman ni House Committee on Appropriations Chair Micaela Samsing ang alusyon ni Ko na ipinag-utos ng Pangulo ang pagsisingit ng mga proyekto sa 2026 budget. So,
But that one step further po, wala na yung flood control. So definitely, kung yung sinasabi na insertion ay flood control, wala na po yun doon sa iba sa dating version ng budget. Sinabi rin ni Sonsin na suportahan nila ang mga panukala na buksan sa publiko sa pamamagitan ng mga live stream ang mga magiging pagpupulong ng Bicameral Conference Committee na siyang magsasapilay ng budget ng bansa. Katrina Domingo, ESPN. Naaresto na sa isang isa pang opisyal ng DPWH na galing sa ibang bansa na umano'y sangkot rin sa maanumanyang flood control project sa Oriental Mindoro. Tikong ang bibig ng opisyal nang umarap sa Sandigan Bayan ngayong Miyerkules. Nagpapatrol, Karen de Guzman. Pagkalapag sa NAIA Terminal 3 nitong Martes, agad ay naresto ng mga pulis si Engineer Montexis Tamayo, ang officer in charge ng Planning and Design Division ng DPWH Mimaropa. Isa si Tamayo sa 16 na opisyalis ng DPWH at ng Sunwest Incorporated na kinasuhan dahil sa irregularidad sa 289 million peso road light project sa Oriental Mindoro. Batay sa ulat ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, galing si Tamayo sa United Arab Emirates. Naunang sinabi ni DILG Secretary John Remulla noong Lunes na isa si Tamayo sa 3 akusado na nagpahayag ng pagsuko. They have done so voluntarily and informed them of their whereabouts and informed them of their right to proceed immediately to the embassy as soon as possible. Humarap si Tamayo sa Sandigan Bayan ngayong Miyerkules para sa kinakaharap ng kasong graft and malversation of public funds. Tikom naman ang kanyang bibig nang tanungin kung bakit siya namalagi sa ibang bansa. Matapos si Proseso, dinala sa Tamayo sa Newcastle City Jail kasama ang 6 pang lalaking opisyal na unang naresto. Samantala, muli na pagkakalit sa Sandigan Bayan si Julius Calvo, ang Maintenance Division Chief ng DPWH Mimaropa. Una siya nakapagpiyansa para sa reklamong graft noong Lunes, pero idinigay ngayong hapon sa Kamkalingan para naman sa reklamong malversation ng public funds na walang piyansa. Iginigit naman ni Public Works Secretary Vince Quezon na dire-diretso na ang pagpapalagot sa mga sangkot sa manumalyang flood control project. Marami pa po parating na kaso, kaya maghintay na lang po tayo, naghintay na rin naman tayo ng ilang buwan. So, tingin ko konti na lang madadagdagan pa ng madadagdagan kung mga makakasuan pa ang revenue. Ayon sa record ng Bureau of Immigration, nasa ibang bansa pa rin ang ilang pinaghahanap na opisyal. Kabilang na rito si dating Congressman Saldico, Sunwest President and Board Chairman Azerma Angeli Alcazar, na bumiyahe po Australia noong October 2, at si Sunwest Treasurer Cesar Benaventura na nasa United Arab Emirates. Inaasahan na uuwi ng Pilipinas ang isa pang DPWH official bukas, habang patuloy ang manhunt operation sa 3 pang miyembro ng Sunwest. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Sumulat si Ombudsman Jesus Cristina Remulla sa Bureau of Immigration para hilingin na huwag payagang makalabas ng bansa ang 77 individual na sakop ng fact-finding investigation ng kanyang tanggapan sa isyu ng korupsyon. Balak din umanong kausapin ni Remulla si House Speaker Faustino III dahil inaasahang magdidisrupt o magugulo ang Kamara sa investigasyon sa mga kongresista na may conflict of interest umano bilang kontratista. Nagpapatrol, Agatha Gregorio. Ibinunyag ni Ombudsman Cristina Remulla na may 77 individual ang kasalukuyang sumasailalim sa fact-finding investigation ng kanyang tanggapan kaugnay sa korupsyon. Ilan sa kanila ay mga senador, kongresista at kontratista. Hiniling na rin ng Ombudsman sa Bureau of Immigration ang foreign travel restriction laban sa naturang mga individual para maiwasan ang pag-alis nila ng bansa. It is within the power of the Ombudsman to actually tell them, huwag muna kayo umalis. Kasi may meron pa tayong pag-uusapan. Kailangan nyo muna sagutin yung mga tanong. It's something that we have to keep within our legal system para naman umandar tayo as a country. Hindi naman takas sa isang tao. Ngayong Miyerkules, pagkakang dokumento ang dumating sa Office of the Ombudsman, dala ng ilang opisyal ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways.
Laman nito ang mga ebidensya laban sa 7 kasalukuyan at isang dating kongresista na umunoy mga nangongontrata rin sa mga pagawaing bayan. Sabi ni Remulla, may 12 hanggang 15 pang mambabatas ang nakikitaan nila ng conflict of interest. Dahil dito, plano ng ombudsman na kausapin ang liderato ng Kamara. But it is not talaga ang Congress. And it disrupts it. I have to talk to the speaker. Because it's, these things will hurt a lot. Marami masasaktan dito. More than 10% of Congress will be affected. Tiniyak naman ni Remulla na posibleng isalang kaagad sa preliminary investigation ang mga kasong isinangguni ng ICI at DPWH ngayong araw pagkatapos isailalim sa evaluation ang mga isinuliting dokumento. Nasimula na rin umano nila ang investigasyon sa ilang pangalan sangkot dito gaya ni na CWS 40th Representative Edwin Garjola at Bulacan 2nd District Representative Augustina Pancho. Samantala, posible rin umanong magkaroon ng rekomendasyon na kasuhan ang ilang senador. Agatha Gregorio, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, mahigit 800,000 pisong halaga ng high-grade marijuana isinilid sa mga soft toy. At maraming bayan at lungsod sa Oriental Mindoro lubog sa baha dahil sa bagyong Perpena. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan ng galoobo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Wow! We're months na! Ang bilis ng panahon, parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi ito dapat maka-apekto o bumalik sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Responsible gaming at tagcore.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Yola Pascual po. Sa ubo at hika, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Flemex. Easy. Vitex de Gundren, the generic name of Flemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, sige lang po. Maluwag ang pagkina sa Flemex 40. Basta lagundi, Flemex. Ang Flemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. DZMM. Numero 1 sa aksyon. Oras, 53 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang pagkina, tunawang plema. Basta lagundi, Flemex. Nagkakang ng balita mula sa ating mga radyo Patrol Reporters. Mataas na presyo ng concert ticket at ticket scalping sinireklamo ng mga senador sa gitna ng deliberasyon ng 2026 budget ng DTI. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado at ni Radyo Patrol Robert Manazoro. Pinaaksyonan ng mga senador sa Department of Justice o DTI ang napakataas na presyo ng mga concert ticket at ang talamak na ticket scouting o illegal na request ng mga ticket sa pagtalakang sa panukalang budget ng DTI para sa susunod na taon. Inihalis mga one Senator Rafi Tulfo ang ticket sa concert ng Korean Girls Group sa Black na 90,000 pesos dito pero 11,000 pesos lang sa Korea. Ang concert ng Korean Boy Band sa DTS at 22,600 pesos dito pero 14,000 lang sa Indonesia. At concert ng Coldplay na 15,000 sa Pilipinas pero 5,800 lang sa Korea. Tumataas pa niya ang presyo kapag sinusunan ang transfer o ticket retailers dahil dito kaya may mga Pinoy concert goers na sa abroad na lang nanunood dahil mas mura ang isan at aeroplano at pag-hotel. Napamamagitan naman ni Senator Agi Marcos na nagdedependa sa year 2026 budget ng DTI. Sinabi ng DTI na wala ito magagawa sa mga scalper dahil customer to customer ang transaction nila habang presyo lang ng mga prime at basic commodity
authorities dahil ang bigas na pinagkatas ang pwedeng kontrolino i-regulate ng DTI at hindi sa klawang boses. Pero hindi kontento ang mga senador na sagot ng DTI. Itinulmo, investigahan ang voter ticket sellers para matuntun ang bumibili ng punto-punto para sa reselling habang iniliit ni Senator Ivy na sa DTI na investigahan ang voter organizers at platforms. Ay naman kay Senator Julian Villanueva na nagreklamo rin sa mahal na voter tickets. Nagkain na siya ng panukalang anti-ticket scalping act para maparusahan ang mga ticket scalper. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DCMF. Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, Pinay na biktima ng human trafficking sa Malaysia, nakauwi na ng Pilipinas. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado, at si Radyo Patrol, Bert Lizon, Robert. Richard lang na iba nakabalik ng bansa ang isang Pinay na biktima ng human trafficking sa Malaysia. Ayon sa Bureau of Immigration, kasama ang 33 taong gulang na babae, ang anak nitong sanggol na bumalik sa bansa. Kwento ng biktima, pinakakuan sila ng isang kapitbahay na trabaho sa Poundful Plantation sa Malaysia. Para makaiwas mahuli sa mga otoridad at ininahan siya sa backdoor passing mula sa Buanga, Bacolod hanggang makarating ng Sandakan, Malaysia. 4 araw sa magalang kanilang biyahe, kasama ang 8 pang biktima. Pagdating ng Sandakan, dinala sila sa isang oil plantation sa Lakad Daku at siningil ng 1,700 Malaysian ringgit bawat isa. Nauna lang na-deport sa Pilipinas ang asawa ng biktima nitong Oktubre. Pagdating sa bansa, agad na inilipat ng Bureau of Immigration ang makina sa DSWD para sa evaluation at support service. Nagbabala naman ng immigration sa publiko laban sa mga illegal recruiters. Ganda, parang ganda, pero hindi walang tao. Naghahanap ng trabaho abroad at pinalahanan ng nadawan lamang sa lehitimong proseso. Ganda maging ano yan sa bahay. Ayun, no? Yung design sa bahay. No? Ano yan? Baka sa loob. Maraming salamat, Bert Lizon. Tutok lamang po dito sa Radyo Patrol. Sa Express at DCMF Radyo. Ako po, Jayton. Ang init kasi kanina yung nasa in. Parang lakad tayo kanina. Oras, alas 6:57. FT tayo sa bahay. Bago tayo umuwi sa Timog. Paano? Nagpakabusog muna sa ng Bureau of Customs sa Port of Clark. Ayon sa DOC, 538 grams ng marijuana ang natagpo ang nakasilid sa parcel na naglalaman ng mga kilalang Sastoy. Dumating umano sa bansa ang parcel mula Hong Kong noong November 15 at patungo sa ng Binyan, Laguna. Napansin ang kakinakinalang parcel nang dumaan ito sa X-ray inspection ng Bureau of Customs. Isinailalim sa chemical analysis ng TIDEA ang mga nakuhang sample at nakumpirmang marijuana nga ang laman ng mga parcel. Nalubog sa baha ang maraming bayan at lungsod sa Oriental Mindoro dahil sa bagyong Perpena. Inagupit din ng hangin at ulan ang Cuyo Island sa Palawan. Nagpapatrol, Dennis Datu. Ikinagulat ng mga residente ng Sitio Centro sa Barangay Idre Luna sa Nauhan, Oriental Mindoro ang biglang paglagkasa ng baha Miyerkules ng madaling araw. Naglatag agad ng tubig ang mga rescue team para mapabilis ang pagsagip sa mga residente na natrap sa kanilang mga bahay. Gumamit naman ng rubber boat ang mga tauhan ng FDRRMO at Philippine Coast Guard para mailigas ang mga residente ng Sitio Bagong Buok sa poblasyon sa bayan ng Bako nitong umaga. Umabot na sa 4 na talampakan ang lalim ng baha sa lugar. Nalubog din sa baha ang maraming barangay sa bayan ng Socorro. Makikita sa drone video ng kuhanan ng vlogger ang lawak ng apektadong lugar. Lubog din ang mga sakahan. Matagal ng problema ng mga magsasaka sa Oriental Mindoro ang pagkakaw ng mga ilog na pumapalay sa kanilang mga pananim. Nakastar pa na pimple patch. Maangas na. Siguro mahaba yung nalalagyan ng mga Laki kasi tigawat niya. Hindi yung gana na iwa-iwalay. Ayon sa PDRRMO,
62 barangay mula sa mga bayan ng San Isidoro, Baco, Nauhan, Victoria, Socorro, Bola, Pinamalayan, Gloria, Bungabong at Calapan City ang nalubog sa baha. Matapos Pinamalayan kila Sir Noel din Mindoro. Sobrang lakas ng ulan based naman dun sa rainfall forecast ng Paglasa. Nasa orange warning talaga ang Oriental Mindoro. Kaya although hindi namin nararamdaman masyado dito sa Kapatagan, pero sa bundok ay sobrang ibinos ang ulan. Higit 5,000 pamilya na apektuhan ng baha sa Oriental Mindoro. Malakas na hangin at tulad din ng pampalo sa Queen Island sa Palawan sa pananalasa ng bagyong Verbena sa loob ng mahigit 1 oras. Nagbayani naman ang mga residente ng barangay Lipas, St. Bernard, Southern Leyte para makapagtayo ng pansamantalang tulay kapalit ng nasirang hangin bridge. Gumamit ang mga residente ng mga puno ng nyug na natumba noong madalas Ano kaya ito? Sumasakit yung pa ako. Ayon sa Office of the Civil Defense of OCD, nasa 46 na lugar sa buong bansa ang apektado ng baha. Hindi siya pulisan. Masakit talaga siya. 2 residente rin ang iniulat na nawawala sa Negros Oriental. Sa tala ng Bigla hindi nakalakad nasa 78,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyong Verbena sa buong bansa. Tiniyak naman ang OCD ang sapat na supply ng family food pack at iba pang non-food items sa mga naapektuhan ng bagyo. Dennis Datu, ABS-CBN News. Alamin natin ang update sa bagyong Verbena mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyo at kailan ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Bernadette, nasa gitna na ng West Philippine Sea ang bagyong Verbena at patuloy kumikilos palayo ng kalupaan. Huling namadaan ang bagyo sa layo 230 kilometers northeast ng Kalayaan, Palawan. Lumakas pa ito at naging severe tropical storm na at may international name na Koto. Sa ganito ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbuktong umabot ng 115 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyong Pakanduran sa bilis na 15 kilometers per hour. Posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong gabi o di kaya ay Huwebes ng madaling araw. Nakataas pa rin po ang wind signal number 1 dyan sa Kalayaan Islands ng Palawan sa gitna ng West Philippine Sea. Sa paglayo ng bagyo, makaka-apekto pa ang buntot nito dyan sa bahagi ng Maropa. Magpapatuloy naman po ang maulang panahon sa Northern Luzon dahil sa shear line na nabubuo sa pagbabanggaan ng tuyo at malamig na amihan at lang maalinsangang stream. Sa pamilya sa ngayon po, wala nakikitang kasunod sa sama ng panahon ang bagyong Verbena hanggang sa weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas November 27, Huwebes, magpapaulan pa sa Palawan ang buntot ng bagyo sa umaga at tanghali at meron ding asang mga daraang mga pagulan pa sa Northern Palawan lalong bandang hapon at gabi. Pero naman, paghapong maulan dyan po sa Aurora, Cagayan Valley at yun din sa Cordillera maging sa may Ilocos Norte, lalo po bandang umaga at tanghali dahil nga sa shear line. Ulan na rin sa bahagi ng Batangas, bandang hapon po yan, at dito naman sa may southern part ng Zambales at maging sa Bataan, oras po ng hapon na alas 7 ng gabi, at mababawasan yung mga pagulan pagsapit ng gabi sa northern at central Luzon. Sa Visayas, uulan din sa Samar Island maghapon po iyan at may malakas naman na mga pagulan pagsapit ng hapon dyan sa bahagi po ng Aklan, maging sa Northern Antique at sa gitnang bahagi ng Negros Occidental. Maulan pa pagsapit ng gabi sa Aklan at Capi. Dako naman tayo sa Mindanao kung saan po maaraw at mainit sa umaga at tanghali. Bagamat may ilang lugar tanghali po, may mga pagulan na sa ilang lugar sa Davao Region at maging sa Sulu Archipelago. Meron pong malakas na ulan sa hapon sa Davao de Oro, gayon din sa Bukidnon at sa Sulu Province at may ulan pa oras ng hapunan sa may Sultan Kudarat, Misamis Oriental at ilang lugar sa Zamboanga del Norte at Sulu. Mababawasan yung mga pagulang yan pag lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, sisili po ang araw sa umaga pero maulang at may tsansa pa ng pagulan lalong bandang tanghali at hapon. Kapamilya, hindi madaanan ng ilang tulay sa Northern Luzon sa pag-apaw ng mga ilog dulot ng ulang dala ng shear line. 4 na tulay sa bayan ng Bagao, Cagayan ang apektado kaya inabisuhan ang mga motoristang maghanap muna ng alternatibong ruta.
Lubog din ang Sitio Bulan Overflow Bridge sa Taguday, Quirino. Binabantayan na rin ng lokal na pamahalaan ang mga mabababa at bahaing lugar sa posibleng pagtaas pa ng tubig. Nasa critical level naman na ang Cagayan River sa bahagi ng Tuguegarao City. Sa bayan naman ng Bibilacan sa Isabela, hindi na rin madaanan ng ilang kalsada, kabilang ang Bibilacan-Macunacon Road, Dimapula Poblacion to Dicambangan Road at Dimapula Poblacion to Dilakit Road. Habang sa Ilagan City, halos lamunin na ng rumaragasang ilog ang Abuan Bridge. 8 barangay ang isolated dahil sa mga hindi madaanang tulay at kalsada. Pinagutos naman ng LGU ang forced evacuation sa mga residente na nakatira sa mga mabababang lugar dyan sa lungsod ngayong Miyerkules ng umaga. Ayan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ardiel Rojas. Ingat sa pamilya. Gretchen, kabila pa rin ang kontrobersya kahit tapos na ang Miss Universe pageant. Ano ba ang hot topic ngayon sa Miss U? Ate B, isa-isang sinalagay Miss Universe 2025 Fatima Bosch sa mga kontrobersiya. Isa na rito ang pagbabatikos na hindi siya karapat-dapat sa corona. Umani naman ang reaksyon ng pahayaging Miss Universe Organization President na pasaporte ang dahilan kung bakit hindi nawagi si Miss Cote d'Ivoire. Nagpapadol sa Yan Castillejo. Pumalag na si Miss Universe 2025 Fatima Bosch kaugnay ng mga komento sa kanyang online na hindi umano siya karapat-dapat sa corona. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi niya ang mga natanggap na death threats at hate comments. Tiniyak niyang patuloy siyang maninindigan bilang Miss Universe 2025. Dagdag ni Bosch, hindi matitinag ng mga insulto ang kanyang purpose. Anya, ang kanyang panalo ay paalala na ang kababaihan ay resilient, capable at powerful. Sa interview naman ng isang Mexican journalist kay Miss Universe President Raul Rocha, sinabi niyang naghahanap na siya ng susunod na papasahan ng baton. Ibig sabihin, posibleng ibenta na niya ang Miss Universe. Nang tanungin kung bakit biglang nagbago ang isip niya simula nang bilhin ang pageant nitong January 24, sagot ni Rocha sa wikang Espanyol, "I'm so fed up with all the talk." O pagod na siya sa mga usap-usapan. Samantala sa isang live video na ibinahagi ng pageant fan pages, tinanong si Rocha kung bakit hindi nakuha ni Miss Universe Cote d'Ivoire Olivia Yasi ang corona, kahit maganda ang kanyang performance. Sagot ni Rocha, mahina ang passport ng Cote d'Ivoire dahil kailangan pa nito ng visa sa 175 countries na anya ay mahirap gawin sa loob ng 1 taon ng Miss Universe race. Umani ito ng mga reaksyon at batiko, kabilang na mula Kuya, pwede mo pa ganun? Paliko mamaya. Sa kapwa niya contestant. Yan Castillejo, ABS-CBN News. At susunod, Zaldico at Pitupang tinaguri ang kontraktor panibagong pinagkakasuhan sa Office of the Ombudsman. Sayang yung kape ko. Isip na yan. Punyeta yung langan na yun eh. Puno pa yun eh. Dun po. Diyan sa may tricycle. Naubaran na ako. Pag ano lang. Naiihina ako. Oras hatid sa ninyo ng Bingo Plus. Basta panalo. Basta alam niyang nakaano tayo. Good morning, my dear class. Didiligan ko kayo para Diyan lang pa sa may tricycle. Hindi, sorry, hindi kita nakita. Nasulit ka sa Biloy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care. Sa yun, ha? Affordable eyewear. Go to EO. Ayan po, sa tapat na. Kahit dito na lang po. Ayan. Lalo may mag-traffic sa kalsada, sa mainit. Ingat po, bagus po. Okay na po no sa Jigal. Aha. Ingat po. Double check pa kami na iwan po. Ang oras na ito ay sa inyo ng Gcash. Ngayon na malapit na ang Pasko, bukod sa sagot ang regalo, umaapal na rin ang text cash. Huwag mag-click ng mga kahinahinala para palagi tayong safe. Mag-ibabang dyan at mag-report agad sa otoridad. So na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon.
Paalam po muna, pasamantala po sa This is Jam, The Filipino Channel, ang inyong lingkod. Paalam po.